kung hindi natin papansinin ito, grave accusation ito eh. Imagine you will tell on national TV, ABS-CBN pa, si Karen Davila pa yung nag-interview, sasabihin mo, ang na-uncover namin, yung mga private jet o helicopter na binibili ni Pastor Kibuloy, sa kanya yun, kay Duterte. Positive assertion. He is asserting that Pastor Apollo C. Kibuloy, the KOJC in fact, is a party to money laundering, is a party to falsification, is a party to various crimes under the present laws, under the present dispensation. So kung pababayaan namin ito, baka sasabihin ng mga tao, uy, baka totoo yun. At saka kung makinig ka kasi ni Trillanes, parang nagsasabi na siya ng gospel truth. Hindi po pwede yun. We have to defend the rights of our client. We have to say also what is our story. So that pag tingin mo doon, ito palang reply ng KOJC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan, at maraming mga sinasabi po, Senatore at Trillanes, mga akusasyon po nila laban po kay Pastor Apollo C. Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. At narito po si Attorney Israelito Torion para mabigyang linaw ang lahat ng mga isyong ito, Attorney. Yes, as a matter of fact, a while ago, meron kaming official statement ng KOJC na binasa, and I think it is high time again now to read it again para makita talaga there is no reason for former Senator Antonio Trillanes as well as former General Nicolas Torre to deny that they did not hear this. No? I will read again the official statement. Distinguished members of the media, fellow Filipinos and friends, throughout our nation's history, under every previous administration, the Kingdom of Jesus Christ has freely worshipped and served God without interference. Today, that sacred freedom is under siege. SMNI was indefinitely suspended. Pastor Apollo C. Kibuloy, our beloved founding president, falsely maligned and incarcerated. We survived the June 10, 2024 raid, our day of infamy, and the 16-day KOJC siege in August 2024. We chose silence. We healed. We sought no retaliation. Yet injustice persists. We are mere whipping boys for political agendas. What is holy has been politicized. Our faith weaponized. To Antonio Trillanes and Nicolas Torre, I extend this challenge. This is the deal. Substantiate your claims that PRRD owns the KOJC chopper and plane. Present irrefutable ownership documents and legal proof here today. If you succeed, they are yours. But if you fail, as we expect, you have to go to Davao. Cleanse the airplane hangar yourselves with your tongue. Deal? This reflects the justice of God, who waits to vindicate the righteous and judge the wicked. The Kingdom of Jesus Christ stands firm. We will not yield. Divine justice will triumph. At meron naman sa Tagalog, para maintindihan po ng ating mga kababayan. Mga kagalang-galang na miyembro ng media, kapwa Filipino at mga kaibigan. Sa buong kasaysayan ng ating bansa, sa ilalim ng bawat nagdaang administrasyon, malayang nakapagsamba at nakapaglingkod sa Diyos ang Kingdom of Jesus Christ nang walang panghihimasok. Ngunit ngayon, ang sagradong kalayaang ito ay sinasalakay. Ang SMNI ay walang takdang panahong sinuspinde at si Pastor Apollo Kibuloy, aming founding president, ay maling pinaratangan at ikinulong. Nalampasan namin ng raid noong Hunyo 10, 2024 ang aming Day of Infamy at ang 16 at ang 16 na araw na siege sa KOJC noong Agosto 2024. Pinili naming manahimik, naghilom kami, hindi kami naghangad ng paghihiganti, ngunit nagpapatuloy pa rin ang kawalan ng hustisya. Ginagawa lamang kaming pambala at kasangkapan para sa mga agenda sa politika. Ang banal ay ginawang politikal at ang aming pananampalataya ay ginawang sandata. Kaya kay Senator Trillanes at former General Nicolas Torre, inihaharap ko ang hamong ito. Narito ang kasunduan. Patunayan ninyo ang inyong mga paratang na pagmamay-ari ni PRRD ang KOJC chopper at eroplano. Maglatag kayo ngayon din ng hindi masusubaling dokumento ng pagmamay-ari at legal na ebidensya. Kapag napatunayan ninyo na kay PRRD ngayon, inyo na ang mga ito. Ngunit kung mabibigo kayo, gaya ng aming inaasahan, magtungo kayo sa Davao. Linisin ninyo mismo ang eroplano at hangar gamit ang inyong dila. Deal? Ito ay sumasalamin sa hustisya ng Diyos
na naghihintay upang bigyang katarungan ang mga matuwid at hatulan ang masasama. Matatag na nanindigan ang Kingdom of Jesus Christ, hindi kami uurong. Magtatanggumpay ang banal na hustisya. Opo, attorney, yung kanilang mga pahayag, unahin lang natin yung kay Senador Antonio Trillanes. Kasi maraming ng mga nakakapuna natin, ng mga kababayan din, na lahat na lang ng klase ng mga akusasyon ay ipinupukol niya. At ang malinaw dito, kung meron bang sapat na ebidensya o salita lang o kapanipaniwala ba yung mga statement lang na ilalabas niya? Hindi talaga kapanipaniwala. No? Walang personalan po ito kay Senator Antonio Trillanes. No? Kasi nga po, yung kanyang akusasyon, suriin natin. Ang sabi niya, ang na-uncover namin, yung mga private jet o helicopter na binibili ni Pastor Apollo Kibuloy, sa kanya yun, kay Duterte. No? Kasi kung titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner, kaysa kay Pastor Kibuloy. Anong ibig sabihin nito? Kung suriin natin, no? Ang ibig sabihin nito, mayroon pa siyang additional allegation. Si Pastor Kibuloy, pinaprop up nila na parang maging natural money laundering machine niya. Kasi hindi mo ma-question ang religion, according to him. But then, kung titingnan mo yung church ni Pastor Kibuloy, it doesn't have the capacity to raise that amount of money. Now, doon sa kanyang first accusation, na kay PRRD daw yung helicopter at mga aeroplano, kasi nga daw, mas marami pa daw beses na ginagamit ni PRRD kaysa kay Pastor Apollo Kibuloy. Maling-mali po yun. Kasi nga po, kung mag-accuse ka na hindi sa KOJC yun, kundi kay PRRD, dapat magpalabas ka ng litrato, labas ka ng video, maglabas ka ng mga witnesses, na sa PRRD talaga ang nagbigay ng pera para ma-acquire yun. Iwala eh. Wala siyang maski katiting na ebidensya to prove his accusation. So in effect, this is very libelous. And this constitutes a severe allegation that Pastor Apollo Kibuloy has committed a violation of the AMLAC law and other crimes under the prevailing laws. Ang tawag namin dito is non-sequitur. Just because, kung totoo man, hindi namin inaamin yan ha, just because, kung totoo man, na si Presidente Duterte ay mas maraming instances na siya ang gumagamit, it is not proof to prove that he really owns these KOJC properties. It does not follow because it is not a concrete evidence of ownership. So that is why he needs to present independent, relevant, and clear proof that, in fact, PRRD ang nagmamay-ari po nito. Ang problema nito, pati si Mr. Nicolas Torre, si former General Nicolas Torre, ay nagsabi pa at nag-affirm doon sa kanyang statement. Kasi nga daw, during the KOJC siege, nakita naman daw niya na wala ganong karaming miyembro si Pastor Apollo Kibuloy. Oh, is this proof na to prove na hindi maka-acquire ang KOJC nito? Kasi wala masyadong miyembro si Pastor Apollo Kibuloy during the KOJC siege. Hindi rin yan ebidensya. Kasi kung titingnan mo yung context, days pa lang, months pa lang, meron na silang mga pahiwatig na kanila talagang lulusubin yung KOJC compound. At saka sa June 10 nga, sinilusob talaga na, may namatay pa nga eh. At may mga pinalabas sila ng mga declarations. O kung ikaw ang miyembro, pupunta ka pa ba sa KOJC compound na ganun ang nangyari? Tsaka, nagkaroon ba sila ng ng clear study nung previous birthdays ni Pastor prior to the siege in August of 2024? Nung birthday lang, nung 2021, 2020, 2019, milyon yung mga tao na pumupunta doon sa KOJC compound na nanunood kay Pastor Apollo Kibuloy's presentation at pagpapakain ng mga millions of children na nandun. Oh, hindi ba proof yun ng kanyang following? Na napakaraming tao, yan oh, tingnan mo. Yung feeding station yan, prior to the siege, prior sa ginagawa nilang pangaharas ngayon. Hindi ba nila kinonsider yung mga panahon na yun? Ang kinonsider lang niya, ni General Torre ay yung during the KOJC siege. Sino namang gustong pupunta doon na grabe na ang pananakot niya? Si Pastor Apollo Kibuloy na masyadong respetado na tao, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Kasi ang KOJC ay may presence sa 200 countries and 2,000 cities. Siya nga ay inatake nila, politically harassed. How much more the ordinary members of KOJC? We admit na siguro mga 70% ng mga miyembro
hindi masyado mayaman. Pero may mga mayayaman din masyado. Yung more than 70%, pagtakutin mo, of course, matatakot yun. May reputasyon pa si General Torre na masyado siyang matapang. Kung pupunta sila doon, baka huhulihin sila. Naturalmente, hindi na pupunta yun. Just because, hindi nga nakaabot ng 5,000 yung tao at that time doon sa KOJC compound. Proof ba yun na walang capacity ang KOJC to acquire the airplanes and the, helicopter? Yung mga helicopter, yung hindi pa nga presidente si Presidente Duterte, may helicopter na si Pastor Apollo Sikibuloy. Sa pagkakaalam ko, yung bagong mayor pa lang siya or prior to that or bagong mayor pa lang siya, meron na pong helicopter at saka meron na pong eroplano si Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya nga po, wag naman tayo masyadong magmalabis. Dapat siguraduhin sana natin na meron talagang ebidensya bago magpakana ng grabe masyado na akusasyon. Kasi nga po, grave crimes ito. Kaya sana intindihin po nila yung hamon namin. Kung presenta kayo ng pruweba na kay PRRD talaga yan, willing po magperma yung mga KOJC officers na nandito kanina na ipatransfer yung ownership po ng KOJC kay General Torre at saka kay former Senator Antonio Trillanes. Willing po sila. Pero kung hindi nila ma-prove yun, dapat handa rin sila. Dapat linisin nila gamitin nila yung dila nila na linisin nila yung hangar, yung belly ng helicopter at saka yung mga airplanes. Kailangan linisin nila sa kanilang dila at saka yung apron, linisin nila yung ng kanilang mga dila. Bakit po yun importante sa KOJC? Kasi nga po yung mga KOJC masyadong respetado, masyado po silang nagpa-follow sa batas po ng ating Panginoon. Yung dila po natin, kailangan natin kontrolin yan. Kaya kailangan nila linisin ng kanilang dila, yung belly ng eroplano, at saka ng helicopter, at saka yung apron, at saka yung buong hangar. Kasi yung dila po, kung hindi natin yan kukontrolin, hindi natin disiplinahin, napakaraming kasalanan po ang ginagawa niyan. Sisirain yung reputasyon ng mga respetadong tao, katulad ni Pastor Apollo Sikibuloy, at saka si PRRD, at alam naman natin na hindi sa kanila yon. Ang may-ari po ay ang Kingdom of Jesus Christ, the name above every name. Separate and independent po ang personality ng KOJC apart from Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya nga po, ingat-ingat po tayo sa ating mga akusasyon. Kasi nga po, ang violation, kung mag-violate ka ng AMLAC law, meron na nga pending na AMLAC case ngayon another modality na naman ito in the commission of the AMLAC law. So kung another modality ito, another probable case na naman ito. Ang ibig ba sabihin nito, paraan na naman ito kasi siguro alam nila na hindi magtatagumpay yung present AMLAC case. Ngayon, gagawa na naman sila ng another modality at magpa-file na naman ng another AMLAC case para matugis talaga at mapasa kanila yung mga properties ng KOJC. Dapat po, kung yun ang inyong purpose, file na kayo ng kaso. Huwag na kayo mag-akusa na walang basihanan. Yun po ang aking purpose po ngayong gabi. Opo, at saka maraming salamat, Attorney. Makasama na natin ngayon si Sister Eleanor Cardona, ang Executive Secretary po ng KOJC. Ma'am, magandang gabi po. Magandang gabi muli. Magandang gabi sa lahat. Tungkol doon, dito pa rin tayo sa challenge na binibigay ng KOJC sa lahat ng mga nag-aakusa. Particularly si former Senator Trillanes at saka si Mr. Torre. Hindi nyo talaga kilala si Pastor. Kasi kung kilala nyo si Pastor, hindi nyo basta-basta masabi yan. Alam nyo, magkakahibigan na si Pastor at saka si FPRRD. Nung mag-uumpisa pa lang yung ministry, magkaibigan na sila. At maliit pa lang yung ministry. Napaka-humble pa ng status ng KOJC o ng Kingdom of Jesus Christ. Magkaibigan na po si PRRD at saka si Pastor. Nasa pa lang, mag-uumpisa pa lang yung ministry at prosecutor pa lang si PRRD. Tapos, kung sinasabi nyo na ang mga chopper at saka aeroplano ng Kingdom ay kay PRRD. Mayor pa lang si PRRD nun. At saka yung mga chopper ng Kingdom, para sa kaalaman ng lahat, hindi lang yun kay Pastor, sa ministry yun. Kaya ginagamit yun para sa ginagamit yun ni Pastor sa pag-visit sa lahat ng mga
congregations. At saka pinapagamit din ni Pastor pag may mga sakuna, pinagamit din ni Pastor yon. Pag may nangangailangan, naging service rin yung chapter ng KOJC. So hindi nyo kilala si Pastor kasi hindi naman talaga, si PRRD at si Pastor hanggang ngayon, yung pareho yung naging kapalaran nila, hindi sila nag-uusap ng politika. Kasi pag may politiko, alam namin to kasi kasama ako ni Pastor 40 years na halos magsisimula pa lang yung KOJC. Pag may politiko na pupunta, lalapit sa KOJC at magbibigay kay Pastor, hindi namin tinatanggap dahil hindi ganun si Pastor. May prinsipyo ang KOJC. Hindi kami nabibili. Hindi kami nababayaran. Walang politiko nagbibigay ng pera sa KOJC. In fact, ang KOJC ang tumutulong, sumusuporta. Kapag nakikita namin na naaayon siya, namamahala sa ating bansa. KOJC, si Pastor mismo ang sumusuporta, hindi yung politiko. Kapag ikaw nagbigay kay Pastor, wala ka na. Hindi ka na makakabalik. Markado ka na sa KOJC dahil may prinsipyo kami, lalong-lalo na sa aming mahal na pastor. May prinsipyo ang aming mahal na pastor. Kaya hindi nabibili kailanman, hindi nababayaran, hindi nabibigyan. Kapag ikaw nagpahiwatig na magbibigay ka at kukuha ka ng simpatiya o kukuha ka ng boto, kung politiko ka, markado ka, hindi ka makakabalik. Hindi ka na makakatapak kahit kailan sa KOJC. So ganun po si pastor. Kaya itong mga accusation na ito, hindi to basta-basta. Paninira. We were silent during the siege. We were silent during the Day of Infamy on June of 2024 and on August 24 of 2024. But this time, yung mga paninira ninyo, yung mga pag-aakusa ninyo, ngayon, kasi inaakusahan nyo uli si Pastor at ang KOJC, hindi yan basta-basta. At saka, isa pang issue, no, attorney na mention na po na ito kanina, sa press con, yung sinabi ni Mr. Torre, yung sinabi niya na, walang capacity ang Kingdom na bumili ng chopper kasi konti lang sila. Nung nandun kayo, no? Nung sinukob nyo yung compound namin doon sa central headquarters namin sa Davao City, sabi mo, bakit konti lang? Alam mo ba? Ang mga nandun, ang pumasok sa compound, yung within the vicinity lang ng compound. Yung mga district na malapit lang doon. Hindi pa nga buong Davao City. At saka yung mga ibang satellite at yung ibang mga KLC, sa mga Kingdom-like congregations ng Kingdom, sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at saka sa iba pang mga bansa, alam namang lilipad sila para harapin ka. Ganun ka ka-importante. Kaya nga, nakita nyo hindi kami lumalaban. Wala, pinabayaan namin kayo, sinalaula nyo ang compound namin. Pero sino ka ba? Gaano ka ka-importante para harapin ka nang napapatawag namin yung buong kingdom? Buong kingdom of Jesus Christ? Hindi. Kaya yun ang tiningnan mo. Kasi, iba talaga yung takbo ng utak nyo no? Kaya di ba, sinabi ko na sa'yo noon pa, gamitin nyo naman yung mga sensibilities ninyo, yung takbo ng mga utak natin. Yun lang tinitingnan mo. Kaya hindi kami capable, ang KOJC, hindi capable bumili, walang capacity para bumili ng chopper, ng eroplano, kahit yung mga properties, kasi konti lang, nung nandun ka sa ground, yun lang ang nakita mo. So ganun yung takbo lang ng utak nyo, yun lang ang nakikita ninyo. Buong mundo, buong Pilipinas yung members ng KOJC. Lahat ng satellite, lahat ng mga KLCs sa bawat syudad. So hindi na sila, alangan naman iwanan nila yung gawain. Alangan naman lilipat sila sa Davao para harapin ka lang. Alangan naman biglang iiwanan nila yung mga ginagawa nila, yung mga kongregasyon. Hindi naman ganun ng KOJC, stable kami. Establisado na ang gawain ng Kingdom of Jesus Christ saan man. Kaya yung Davao City, yung Central, workers yon. Full-time miracle workers na naka-assign doon lang sa compound. At saka kung may mga KMM or mga Kingdom members man or Kingdom citizens, galing lang yun doon sa Davao. Hindi pa nga lahat. Wala pa yung mga southern part ng Davao City. So ang nandun lang, yun, yung mga nasa malapit lang na mga district, sila yung pumupunta doon. So para malaman din ng lahat, no? So yun lang, no, attorney, para alam din nila, kasi yun nga, yung mga nag-aakusa, kasi yung naging issue niya na walang capacity ang Kingdom na bumili ng chopper. Hindi yun. Ganun ang takbo ng isip nyo. Napakaliit. So, ganun din. Kaya kung mag-akusa kayo, wagas. Kaya ngayon, dahil dila ang ginamit nyo upang sirain, no? Ang KOJC at aming mahal na pastor, dila ang ginamit ninyo dahil sa pagsasalita nyo. Kaya, para linisin nyo, para maging malinis din
yung pag-aakusa ninyo, dila din ang gagamitin ninyo. Yung underbelly ng eroplano, kasi yun ang sinasabi, eroplano at saka chopper. Yung bang parang aso na magdidila, attorney? Parang ganon. Luluhod kayo at yung underbelly ng eroplano at saka ng chopper, buong hangar. At yung apron sa labas. Yun, doon. Yun ang deal. Kaya merong hangganan yung deal. Hihintay namin kayo. Attorney, nagbigay ka ba ng ilang araw? Dapat sagutin nila ito. Oo nga eh. Sagutin ninyo. Kasi andyan yan. Yung challenge, sagutin ninyo. Ilang araw lang. O yun. Sagutin ninyo. Yung challenge, kasi kung makaakusa kayo, ganon. Kaya, ito yung challenge ng KOJC sa inyo. Torre at saka kay Trillanes. Oo nga. But that's a very good suggestion, ma'am, no? Kasi pangit din kung indefinite yung ating challenge. So we will give them 1 month to prove. Siguro, ano na yan eh, mahaba na yan na panahon. Kasi sabi kasi niya, ang na-uncover namin, yung mga private jet or helicopter na binibili ni Kibuloy, sa kanya yun, kay Duterte. Oh. So meaning, may na-uncover na sila. Meaning, meron na silang ebidensya. So if you have the evidence, Senator Trillanes, present it within 1 month. Kasi kanina pala, hindi namin na-emphasize that. We will give you 1 month from tonight, no? 1 month thereafter, any day, just give us prior notice at least 3 days before, no? To prove, present to us your evidences. Kasi ang ebidensya mo kasi doon sa interview, imagine that, maski first year college student, this will not qualify as proof eh. Kasi sabi mo, kasi pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner, kaysa kay Pastor Kibuloy. In the first place, hindi po si Pastor Kibuloy ang may-ari nun. KOJC ang may-ari nun. So, yung kanyang premise, mali na. Granting for the sake of argument na tama nga siya. Hindi rin yun enough evidence kasi yung ebidensya is one which will create a direct link, a causal link between ownership and the allegation. Is this an evidence? Because if you say na ang mas nagagamit nun ay si Presidente Duterte kaysa kay Pastor Kibuloy, hindi yun ebidensya. Kasi nga po, ang ebidensya na hinihingi ng batas ay yung may causal link between the allegation. Picture na nagbigay ng pera si President Rodrigo Duterte or video na nagbibigay. Testimonial evidence na nagbibigay nga. Nakita nila how much, who, what, when, where, how. Yun ang ebidensya. Kasi ito, this already discredits the possible other reasons. This discredits the possibility na, which is real, na yung generosity ni Pastor. Alam mo ba na ilan ng government officials na tawagan lang ang KOJC at maghiram? Ang generosity ng KOJC, grabe. Meron ngang isang businessman, hindi ko lang pangalanan, nawala doon sa Samal. At saka, yung pagkawala niya, na-aksidente siya dahil yung Scuba. yung scuba diving, nawala siya. Nagtawag sa KOJC, nagpatulong. Ang KOJC nag-react agad. Pinagamit yung helicopter at nagsali doon sa search operations. Tuwing may calamities, yung mga government officials po, tumatawag po sa KOJC at nagpapatupidi pa namin mahiram yung helicopter nyo. Sumasang-ayon, nag-give in yung KOJC doon sa in times of emergencies. Yun ba? That would prove na kay PRRD yun? Saan tumatawag yung mga tao? Ang tumatawag naman yung mga tao doon sa amin, mga government officials, sa KOJC naman eh. Na-counter namin yung argument ninyo because the generosity of KOJC as well as Pastor Apollo C. Kibuloy knows no bounds. Pag may kailangan yung gobyerno, pag may kailangan yung tao, if there is a need at kung kaya nila, pinagbibigyan po nila. Kaya kailangan namin ng ebidensya ha. 1 month. Pag ma-prove ninyo, inyo na yan, Sir Trillanes, Sir Torre, huwag lang kayo mag-away kung sino yung makatanggap ng helicopter, sino makatanggap ng eroplano. Kayo na mag-agree. Alam nga naman, problemahin pa namin yan. Kayo na mag-agree kung sino sa inyong makaon doon. Basta ibigay yan. Nandito si Ma'am Nori, pipirma ng dokumento ang KOJC na matransfer yan sa inyo. Pero pag hindi, dila ang gamitin ninyo. Linisan ninyo yung belly ng eroplano, linisan ninyo yung belly ng helicopter, yung apron, linisan ninyo, gamitin yung dila ninyo. Yung buong hangar, linisan ninyo gamit ang dila ninyo. Kasi nga po, yung dila ninyo nang aakusa na walang ebidensya, sinisira ninyo ang reputasyon ng aming minamahal na Pastor Apollo C. Kibuloy at ng KOJC mismo at ni PRRD nga. Kasi nga, kung mapatunayan yung inyong mga aligasyon, biruin mo ang consequences. There will be imprisonment. There will be forfeiture of the properties. No? I have been,
2 weeks lang daw kasi meron ka na daw ebidensya. Ang na-uncover namin, unfair daw yung 1 month. Masyadong mataas. Para ma-resolve ka agad, bigyan kayo ng 2 weeks. Paalam nyo lang ako, the day before na lang. Ipa-cancel ko anong appointment ko, pupunta ako dito at magpirmahan tayo ng dokumento. Kung may ebidensya kayo, titingnan namin. At kung may ebidensya kayo, then prove it within 2 weeks. Kasi kung hindi nyo na-prove, bakit 2 weeks? Ang sabi mo kasi doon sa interview, ang na-uncover namin. So meaning, you already have the proof. So, you just have to inform us and present the proof to us. And if we are convinced na kay PRRD yan, inyo na yan. Okay? Deal or no deal? Opo, kay Ma'am Nori, ang Kingdom of Jesus Christ ay mahigit 4 na dekada na and present sa lahat ng mga lugar sa buong bansa. And at the same time, under the leadership of Pastor Apollo C. Kibuloy, ini-implement itong zero corruption. So, maaari nyo po bang maipaliwanag po yung implementation na yon para mawala yung mga agam-agam, lalo na itong si Torre at Trillanes? Yeah, totoo yan, no? Talagang sa kingdom kasi, nakita nyo kung paano pinagpala, kasi yan po talaga ang prinsipyo, no? At kultura. Kultura na sa kingdom. Kahit saan ka pupunta, ito na yung kultura. Ang tinuro natin, mahal na pastor, ang zero corruption at transparency. So sa lahat, no, transparency at zero corruption talaga. Walang korupsyon. Kasi kapag meron mang nakitaan na may problema dito sa pera, mawawala ka talaga or madidisiplina ka, itutuwid ka. Kasi kay pastor talaga, no, kasama namin si pastor for almost, 40 years na, walang korupsyon sa kingdom. Zero corruption. Kaya itong mga akusasyon na ito, hindi nyo kilala si pastor, hindi nyo kilala ang kingdom. Opo, tsaka kay Atty. Torion. Sir, marami pong nanonood ngayon na nagpapatanong sa ating pong mga netizens. Sabi dito ng mga nanonood sa Japan, hindi ba raw po ito isang diversionary tactic na naman dahil ang tunay raw po ng issue ngayon ay yung paghahanap sa sustisya sa kabanang bayan. Meron pa yung maleta issue, Attorney. Kaya nga thank you Japan, no? Yung mga Filipinos in Japan for pointing that out. Kasi ang isang duda ko talaga dito, naghahanap na laman sila ng panibagong issue ngayon na makakatch ng atensyon ng tao para mawala yung ating atensyon doon sa ating demand na imbestigahan saan na yung mga trilyones natin na pera. Dapat yun kasi, yun ang imbestigahan, yung mga 18 soldiers nga, yung mga aligasyon nila, dapat yun i-uncover talaga kung totoo ba yung sinasabi nila, mag-conduct ng Senate investigation. Sana si Senator Marcoleta yung mag-preside ng session na yun para sana malaman natin yung mga ebidensya na hawak ng mga 18 soldiers, former soldiers. E ang problema, gumagawa ng panibagong issue para mag-divert, makalimutan natin. Hindi po namin nakakalimutan. Alam po namin na posible po na itong bagong issue na naman ito ay pinalabas kay para mawala yung ating atensyon doon sa dapat sanang imbestigahan. Saan na po ang mga trilyones namin? Saan na po ang pera ng bayan? Opo. At saka nagpapabati rin po ang mga nanonood ngayon sa Hong Kong. Sabi nila dito, Attorney, bakit raw obsessed itong si Trillanes at si Torre sa KOJC? Wala naman daw itong kasalanan sa kanya. Ma'am Nori, baka pwede mong makomenta na itong sinasabi ng mga netizens dito po nanonood from Hong Kong. Sa lahat po ng netizens na nanonood sa Hong Kong at lahat din na naka-join ngayon, sa live stream, yun nga rin ang tanong namin. Ano bang nagawa ng KOJC at ni Pastor? At bakit nagiging palaging laman, no, ng kontrobersya or hindi ba pang panakiputas or pang cover lang sa totoong issue at ang ginagamit nyo ang KOJC at si Pastor? So yun din, isang rin yan, yung katanungan, dahil ba connected si Pastor sa former president at malapit siya, at talaga namang alam natin yung suporta rin ni Pastor kay former President PRRD? O talagang kayang ginagamit nyo, no, ang KOJC, mayroon kayong interest sa KOJC kasi si Pastor wala na, hindi na natin kasama. Tapos na yung dapat ang kaso, pero ngayon palagi pa ring laman, no, ng mga kontrobersiya, pilit pa rin silang naghahanap ng maaakusa. So isa din yun sa mga tanong, may iba pa bang interest ang pamahalaang ito? Tanong lang din yun. No, so yung tanong mo, MJ, sasagutin ko rin na isang tanong, no? Kung meron pa bang iba aside lang, kasi si Pastor wala na, nandun sa custody of the law. So bakit ganun pa rin ang mga nangyayari, no? So merong divine intervention ng ating Ama, lalo na sa lahat ng mga kingdom citizens na nakikinig ngayon. Sabi nga natin, mahal pastor, tatag lang, patuloy tayo. Dahil alam naman natin na hindi naman mananatili ang kadiliman at darating din ang bukang liwayway. At malapit na yan. So sa lahat ng nanonood ngayon,
maging matatag tayo sa lahat ng mga nangyayari. Ma'am, kamusta po ang KOJC ngayon, ma'am? Gaano po katatag ang Kingdom of Jesus Christ? Ayun pong maraming mga naiinggit at binabato yung mabunga, no, na paglilingkod ng KOJC. Papasalamat tayo sa ating dakilang Ama. Alam naman natin ang KOJC, hindi lang basta itinayo ng tao, kundi alam naman natin kung sino talaga ang may akda ng gawaing ito, ng ministry na ito. Ang Kingdom of Jesus Christ is founded, of course, by our Almighty Father, no, sa ating dakilang Ama, at through His Son, ang ating pinakamamahal na pastor. At ngayon nga, puzzle pa rin ang kingdom. Wala na si pastor. Alam natin, naka-freeze din yung accounts ng KOJC. Pero ang tanong, bakit nandito tayo, nananatili tayong matatag, patuloy ang gawain, patuloy ang pag-usbong, no? Patuloy ang pagpalawak at patuloy rin ang pangangaral. In fact, MJ, mas malakas ngayon, no? Parang mas napabilis lalo yung lahat ng mga activities ng kingdom. Akala ng marami, hihina na, mawawala na. Pero para sa kaalaman ng lahat, iba. Kasi nga, alam natin kung sino ang may akda ng gawaing ito. So pilit Manila, yung foundation ng KOJC, malalim po ang pananampalataya at pagkakaisa ng KOJC. At alam naman natin, Kingdom of Jesus Christ, sa pangalan pa lang, ang kingdom ng ating dakilang Ama, ano yung kingdom na hindi kailanman mabubuwag at hindi man kailanman matatapos. Kaya nagpapasalamat tayo, bagamat dumaan tayo ng unos, dumaan tayo ng mga pag-uusig, pero lalo tayong naging matatag, lalo tayong naging masigasig. At ito nga, mas lalo tayong, yung baga, ang lahat ng kingdom citizens, lalong nagiging malakas, no? Lalo tayong dinudoble natin, tinitriple natin yung lahat ng ginagawa natin. In fact, nagpapasalamat tayo sa mga darating pa na mga panahon dahil marami ang pumapasok, no, sa kingdom. So kabaliktaran sa mga nangyari, instead na mawawala ako konti, lalong uusbong. Kaya abangan nila ang magaganap na mass baptism. Worldwide yan. No? Hindi lang dito sa Pilipinas, pero sa iba't ibang dako sa buong mundo. Kaya nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Ama na siya nga talaga ang nangunguna sa atin. Bagamat personally, hindi natin kasama ating mahal na pastor, pero established na po ang kingdom at lahat ng kingdom citizens ay lalo po kami naging malakas, lalo kami naging matatag at nagpapatuloy, no, sa gawain ng ating dakilang Ama. So yun, sa lahat, masigasig. Lahat, ganun pa rin, masaya at lalong naging malakas, MJ, sa tanong mo. Po, ma'am, tsaka bago lang tayo nagkaroon, ma'am, ng massive feeding program sa nakaraang birthday celebration ng ating mahal na pastor. Worldwide po ang celebration. Marami po, libo-libo na bata ang ating pinakain sa April 25. At mga proyekto, ma'am, lalo na sa mga kabataan. Imagine sa abroad, sa US, tumulong tayo, ma'am. Nag-donate tayo ng mga proyekto para po sa mga kabataang nangangailangan. Mas lalong matatag ang KOJC ngayon. Totoo yan, no? Totoo. Kasi legacy na yan ni Pastor. Noon pa man, naumpisahan na yung birthday ni Pastor, instead na para sa sarili na yung celebration, talagang itinalaga na ni Pastor na magiging adopted birthday ng lahat ng mga bata. Lalong-lalo na yung hindi nakapag-celebrate ng kanilang sariling kaarawan. So April 25, naging red letter day na yan para sa mga bata. Nag-umpisa sa Davao at ngayon sa lahat ng mga kung saan may kongregasyon ng Kingdom at hindi lang sa Pilipinas, maging sa iba't ibang panig ng buong daigdig. So institusyon na talaga ito, legacy na ni Pastor ito, magpapatuloy ito. Kahit kailan hanggang may Kingdom of Jesus Christ, magpapatuloy at lalong lumalaki, lalong lumalawak at lalong nagiging grande ang birthday ng mga bata. So nakita natin yung Africa, isang binhi lang ang nandoon, pero ngayon tingnan mo, ayan yung mga bata sa Africa, nare-reach out na rin ang Kingdom. Dahil meron ng binhi doon, meron ng isang binhi o seed, no? Na napunla sa Africa. Kaya nakita nyo, hindi pa man natin narating ang Africa, pero ayan, extended, andun yung birthday, nag-celebrate din sila nung birthday ng ating mahal na pastor. So hindi yan titigil, MJ, lalo pang magiging grande, lalong mas masaya at malawak yung celebration ng April 25, which is the International Children's Day, at yun din ang birthday ni Pastor, na naging birthday na ng kabataan. Kita natin sa Hong Kong, hindi lang mga bata, dahil magiging ano na rin, no? Hindi lang siya sa mga bata, pati sa, I think, next year, no? Pati mga adults and parents, so magiging kompleto na yung celebration ng araw na yan. Opo, at kasama din natin ngayon mga kapartners, ang Chief Executive Officer ng Kingdom of Jesus Christ, si Sister Nelida Lisada. Ma'am Neng, magandang gabi. Karagdagan pong mga pahayag dito sa mga accusation po na ibinabato ngayon sa KOJC. Magandang gabi sa lahat, lalo-lalo na sa mga members natin na naglilipana sa buong mundo, hindi lang doon sa Davao, mga kapatid. At saka, naintriga ako sa tanong doon na,
gaano katatag daw ang KOGC. Ito lang masasagot ko. Paano mo mapapatunayan yung kahoy ay matatag at matibay? Pag yun ay dinaanan ng dilubyo, dinaanan ng hayan, dinaanan ng mananatiling nakatayo. Ganyan ang KOGC. Oh, burahin man ninyong ibang leader, burahin man ninyong mananatiling nakatayo ang KOGC. May tatayo at tatayo. Hindi ninyo kami mabubuwag. Oh. Kunan man ninyo kami ng lahat ng pera, mabubuhay at tatayo ang KOGC. Oh. Hindi niyo kilala. Ang amang makapangyarihan, ang backup namin. Faith that never falters. Oh. So yon ang sagot ko sa tanong na gaano katatag ang KOGC. Ganon. Walang dilubyo, walang bagyo. Oh. Ang makakabuwag sa KOGC. Yun lang, mga kapatid. At least nakita natin relax pa rin si Ma'am Nilida ngayon. Yes. Oo nga eh. Oo, mabait At ako least ngayon. Subject humor. Yan mabait pa si Ma'am Nilida niyan. Yes, oo. Nagkaharap-harapan yan sila ni General Torre. Ay, hindi. Ay, oo. Oo nga, oo. Kaya nga, I'm very happy now na medyo Very relax na courteous relax. ako sa kanya. Pinasok Oo. pa nga ang kwarto ko eh. Yan, oo. At attorney, may Yes, sir. tatanong po dito si Bebot Amanto. Konting balita po, attorney, kamusta na raw po ang kalagayan ni Pastor ngayon? Well, tatag na tatag si Pastor, no? He is a model of resilience, no? And supreme faith, no, to the Lord Almighty. So kaya nga magtataka ka sa kadami ng mga dilubyo na dinaraanan ng KOJC. Ang leader na nga ay inakusahan at ngayon ay nasa kulungan nga. Pero pag mapunta mo doon si Pastor, sir, maniwala ka sa hindi. Nagtataka ako, bakit mas bata pa yung kanyang skin kesa sa akin? Oo. Tapos, relax na relax siya ngayon. And there can be no other explanation except his faith. Yun lang siguro ang aking masabi. Opo, may komento rin dito na dahil sa ipinapatupad na zero corruption at transparency, kaya ganyan at nakikita natin mismo ang resulta. Hindi po kagaya sa gobyernong corrupt. Minsan ghost ang mga projects, hindi mo makita kung meron man substandard. Yun ang mga komento ng ating mga kababayan, attorney. Actually, nakikita ko yan kasi hindi ako miyembro. Muslim po ako. Pero nakikita ko, kaya nga ingat din ako na yung actions ko would be in consonance likewise with the KOJC faith doon sa mga turo ni Pastor Apollo Sikibuloy. Kasi kung magiging corrupt ako, sigurado tanggal na ako. Pero sa awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, matagal-tagal na rin ako. Kasi ingat na ingat din ako sa aking mga actions because my actions as legal counsel should likewise reflect the majesty as well as the respectability of my client. So what you see now is a reflection also of the character of my client. Meron pa dito, kaya ba, attorney, dinadamay ang KOJC dahil wala silang mahanap na butas sa dating Pangulo? Isa rin yan kasi ang tagal-tagal na naghahanap ni Senator Antonio Trillanes. I don't know talaga kung bakit ganyan si former Senator Antonio Trillanes, yung fixated siya kay PRRD at ngayon kay KOJC founder Pastor Apollo Sikibuloy. Hindi ko ma-explain yan except na sa katagal-tagal niya naghahanap ng ebidensya. Hanggang ngayon, wala pa talaga siyang ebidensya. Kaya maski ano-ano na lang ang tinuturo niya ng mga akusasyon. Ito na naman, anong proof niya na yung helicopter and private jet daw ng KOJC ay kay PRRD? Ang proof niya ay ito. Kasi po, pag titingnan mo, mas madalas pa siyang gumamit kaysa sa true owner. Kung estudyante ko ito sa law school, I will perhaps tell him, Iho, nakadaan ka ba sa kolehiyo? Opo. Nakadaan ka pala? Oo. Doon sa philosophy mo, nakadaan ka ba ng logic? Iyo. Tatanungin ko siya, opo. Parang logical fallacy ito. Ang proof mo na si PRRD ang may-ari ng helicopter at saka eroplano kasi according to you, ay mas madalas pa siyang gumagamit kaysa sa true owner. Meron ka bang ebidensya, na ang true owner ay si Pastor Apollo Sikibuloy? Meron ka bang dyan? Yun ang ebidensya. Meron ka bang video? Meron ka bang testimonial evidence na mag-prove talaga? You will prove the causal link between your allegation and your this accusation. Yun po ang kinakailangan, Iho. Kaya sunod, bago ka mag-attend na aking klase, review ka muna ng logic, ha? Review ka muna para magkaintindihan tayo. At isa pa, attorney, yung sabi na ang KOGC daw walang kapasiting bumili ng mga gamit na yun. Matanong nga kay Tatore,
ano pala ang mga parameters mo at basehanan mo sa isang tao, isang agency or isang entity na may kapasidad siyang ganyan. Ano ang parameters na ginamit mo? At sino kang ano sa amin na wala kaming capacity? Huwag mo kaming ipantay sa standard mo. Kung ang standard mo ganon, huwag mo kaming ipantay doon, kayo ni Trillanes. Yun lang ko. Ano ang basehanan mo? Yun lang? Kung tanongin din kita, wala kang kapasiting bumili ng bahay doon sa ganyan, ha? Magkababayan tayo. Ma-accept mo ba yon? Hindi ko man alam kung may tinago ka ba dyan o nakahukay ka ba ng ginto kaya hindi kita maaling akusahan na wala kang kapasity na bumili ng bahay. Kaya wag mo kaming akusahan din na wala kaming kapasiting bumili ng ganito, ganyan. Mali ka dyan. Wrong. Ma'am Nel, Former General, wrong ka. meron akong speculation, bakit ganun yung kanya. Kasi kung na-meet niya yung mga KOJC members kasi, masyadong humble. Siguro yung kanyang specification o kanyang requirement, dapat hambugiro ka, dapat hoti ka, at showy ka para ma-prove na may capacity ka. Pero pwede ako magkamali nun, ha? Opinion ko lang yun. Pwede ako magkamali nun. Pero siguro yun ang kanyang parameter na may capacity ka. Attorney, may nagtatanong dito. Ano pong mangyayari sakali, Attorney, kung after ng 2 linggo na palugit ninyo ay walang maibigay na ebidensya sina Trillanes at Torres sa kanilang mga akusasyon? Well, that is a decision to be made by KOJC officers. And nandito naman sila, ma'am, ngayon. Perhaps lang. I could not speculate for them. But perhaps, baka may kaso talaga. Yun po. Hindi natin sila masisingil, no? Pababayaran after 2 weeks kung hindi nila naman, Kasi wala silang pinirmahan. Ang atin ng salita dito, kayo salita din dyan. Ang maganda dyan, punta kayo dito, pirmahan tayo. After 2 weeks, ibigay ninyo. Sige, pasanin ninyong helicopter at saka aeroplano, inyo na. Di ba? As simple as that. Wala niyo sat-sat dito, sat-sat doon. Para tayong mga bakla niyan. Parang bakla, ma'am Nel? Oo, di ba? Sat-sat dito, sat-sat doon. Anong makukuha mo doon? Di, papel, punta kayo dito, pirmahan tayo. Sige yan. I-produce nyo in 2 weeks time. Kasi kayo, kung makabitiw kayo ng salita ninyo, wagas. Ilang segundo, ilang minuto. Naku, ang dami ninyong nagawang script. Ngayon dito tayo. Sige, pirma tayo. After 2 weeks, bigay nyo lahat ng mga legal, ha? Ng mga dokumento na totoo, ha? Hindi fabricated. Bigay nyo sa amin. Punta kayo doon. Pasanin ninyong aeroplano at saka chopper. Inyo lahat. So yon, pirma tayo dito. After 2 weeks, pag hindi nyo ibigay, hahanapin naman kayo. Punta kayo doon. Be a man or a gentleman. Sundin ninyo ang pinag-usapan natin at pinirmahan natin. Yun! Di ba, former general? Yun ang tama. Huwag tayong satsat ng satsat. Sinasayang yung laway ninyo Huwag na yung laway, bulpinan tayo. Tsaka, Attorney, nung KOJC siege, nagkukay at tsaka kung pera ang hinahanap. Ngayon, pera na naman ang hinahanap. General, paano yun, sir? Oo nga nagtaka Pero nga ako lagi. nung KOJC seeds, ha? Nakang lalim-lalim, dinideny pa nila noon, di ba? Nakakatuwa nga yun Ilang beses ko inattempt na pasukin yun, inaharang pa ako. Pero nung after ng Senate investigation, wala na silang magawa. Pagpasok namin, ang lalim-lalim talaga, na-confirm talaga. Ang tukoy pala nun, kasi nga, yung kunyari yung what you call this, yung tinataguan daw nila pastor. Bakit pagtago sila pastor? May duda nga na may hidden mga gold bars o mga daw, yun ang mga sabi-sabi, kwento-kwento. Yun ang real purpose daw. Pero yun nga, hindi man din tayo cite with specificity kung yun. Kaya nga, ang atin is, suspicion natin yun. No? And pwede tayo magkamali doon. Hindi tayo pwedeng magkamali, attorney. Di ba? Nagukay kayo, hindi heartbeat ang dala ninyo. Gold detector. Kasi kung totoo yan, tingnan nyo yung mga binitbit nyo doon, mga mukhang abantero doon sa Diwalawal. Yung diba? mga- Yun ang totoo. Yung dinamitan ng parang mga pulis Oo. sila. Maging totoo ka Confirm ba, yan, Turi? confirm. Yan. Ginto ang hinahanap ninyo. Kung totoo yan, magdala kayo ng saktong detektor. Turuan ninyo kami, hati tayo. Di ba? Masaya kayo, masaya din kami. At saka anyway, hindi naman selfish ang KOJC. May nalalaman pala kayo dyan May ginto dito, ginto doon. Kung totoo yan, sabihin ninyo kami, tulungan namin kayo maghukay.
Opo, tsaka dito attorney may nagtatanong, di ba dapat daw po pag totoong may ebidensya, diretso na sa konkretong dokumento at wag daw mag-rely sa teorya lang, Attorney Torion. Ano masasabi mo doon, sir? Oo, tamang-tama yan. Kasi kung may ebidensya, sabi nga niya, ang na-uncover namin, dapat sa interview, dala na niya. Pareho nito. Meron Opo. akong mga papeles. Dala-dala na. Ito yung aming ebidensya. Meron dito, picture ito. Nagbigay ng pera. Ang daming pera. Si Presidente Duterte doon sa KOJC officer. Baka si Ma'am Nilida yun. Dahil binigay kay Ma'am Nilida yung pera. May video rin, nagpapakita talaga na si Presidente Duterte nagpera. Tapos nagka-agree sila na ipangalan lang sa KOJC. May Yun trail ang paper, ebidensya. attorney. May trail paper. May trail paper Oo. talaga. Kasi kung magbili ka kasi ng eroplano, hindi rin yan dali-dali. They will also check whether or not you really have the capacity. Tapos ang iba pa nga yan, hindi talaga cash ang ina-accept. Dapat money transfer yan. Di kung meron kang money transfer, pakita mo. So kung meron nga talagang proof na kay PRRD yan, dapat sa interview pa lang, pinakita na niya. Ang problema hanggang ngayon, wala At saka, ang duda ko, wala talaga siyang ebidensya. Basta yun lang ating attorney, pag hindi naibigay within 2 weeks, dilaan talaga ninyo doon ang chopper at ang eroplano. Linisin ninyo ang buong hangar doon hanggang sa labas. Pati yung apron pala. Oo. Dila ang ginamit ninyo sa paninira sa mga inosente, dila din nyo ang dapat maglinis. Diba? Ayos. Fair yun. Kaya beware of using your tongue. Napakalinaw po, ma'am, ng mga pahayag. At ang mga netizens po natin ay nagpapaabot po ng suporta sa ating mahal na pastor. Sabi dito, attorney, labanan po ninyo. Dapat daw na magkaroon ng kalinawan dahil malinaw ang resulta ng mga gawa ni Pastor Quiboloy taliwas sa mga binibintang nila sa KOJC at sa butihing pastor. Ano masasabi po ninyo dito, Ma'am Nori, na iba ang mga resulta ng mga gawa? Nakita natin yung feeding programs at lahat ng humanitarian activities ng KOJC kumpara sa mga binibintang nila, pilit na mga binibintang kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Totoo yan. Kasi kung ano yung puno, yun yung bunga. Kaya nga, di ba, nakikita yung resulta. Kung ano si pastor, kung ano nga yung leader, ano yung utak ng leader, ano yung puso ng leader. Ito po yung resulta. Kaya pilit man nilang dungisan, pilit man nilang dumihan, hindi nila magagawa. Kasi ito ang resulta ang nakikita. Yun yung tunay na gawa ni pastor. So hindi matatakpan ng kadiliman ang liwanag kailanman. So ang liwanag ang siyang tatakip at magwawala sa kadiliman. So ito po, yun ang masasabi natin. Kaya taliwas sa lahat ng mga akusasyon na puro naman kasinungalingan. Kaya ang magpapatunay yung resulta at yung ginagawa ni pastor. Opo, tsaka attorney, may nagko-comment dito. Sabi dito ni Mechi, attorney, parang ang nangyayari daw kay Pastor Quiboloy ay guilty by association. Tama ba yun, attorney? Kaibigan mo lang yung inaakusahan, tapos damay ka na. Parang tinutukoy niya dito ay si PRD na kaibigan si Pastor at dinadamay sa isyong politikal. Alam naman po natin ang tunggalian ng pamilya Marcos at ng Duterte, attorney. Yun nga ang nangyayari dito. Isa yan sa mga rason kasi kaya nagdududa ako na this is really perhaps a way to divert our attention. Kasi nga, hindi nila na-prove na corrupt talaga si PRRD at saka they are still having a hard time proving the case against KOJC. Ngayon, naghanap na naman ng paraan para may mapag-usapan tayo. Wala sila sigurong ibang mahanap na paraan. Ito, maganda itong istorya na ito na may na-uncover ako na ebidensya na kay PRRD yun. Ang KOJC na helicopter at saka eroplano. Ito, posible itong pag-uusapan talaga. Sa aking duda, ay diversionary tactic talaga ito. Itong guilt by association ngayon na naman na scheme para ma-divert yung attention ng ating mamamayan doon sa main issue. Saan na po ang trilyones po? Ano na pong nangyari sa pera po ng taong bayan? Dapat doon sana ang investigasyon and to divert our attention, ito na namang akusasyon na ito na wala talagang single evidence of truthfulness that will stand in court. Opo. Wala ba kayo nakikita o napapansin, attorney, na fishing expedition na ulit dito sa mga ganitong mga paratang? Ito talaga, sa tingin ko, hindi rin ito masabi natin completely na fishing expedition because there is really nothing to fish. No, this is just a wandering expedition in order to divert our attention from the main issue. Where is the people's money?
Oh, yun ang aking tingin dito eh. My suspicion on the matter is that they are at a loss of issues now, and since ito yung parang magandang pag-usapan na naman, di inikasa maski walang single evidence. Para ma-divert nga lang yung attention natin. Opo, mayroon din po ba kayong nakikita sa timing, attorney? Dahil ang sangkot po ngayon o parang pinagtutulungan sa House of Representatives, Duterte po apelido. At ang inuugnay po dito sa properties ng KOJC ay Duterte rin. Nga, kasi kung masisira mo yung Duterte, damay din si Ma'am Sara Duterte. Yun na yun. Guilt by association din yun. Kasi kung sisirain mo si PRRD, sisirain din nila si Ma'am Sara. Ultimately, this is all for power. Yun ang sa tingin ko dito. Opo, sabi ni Ferdinand dito sa ating YouTube stream, sagrado ang KOJC, demonyo ang kalaban, palagi na lang ganyan ang laro ng mga demonyo, palubugin ang mga sagradong tao o bagay. Anong masasabi po niyo doon, Ma'am Nori, na sa statement po natin yung holy is being politicized and desecrated? And that is really what's happening, no? Kasi parang, it's also fulfillment of the Bible actually, MJ, because they will believe, no? A lie. And then, pilit nilang gawing mabuti yung masama at ang masama mabuti. So yun ang nangyayari ngayon, no, sa KOJC, kasi wala namang ibang kakalaban sa Kingdom of Jesus Christ, kundi ang masama din, no? Ang demonyo. Sino bang kalaban ni Jesus Christ, di ba, demonyo? O diablo? So yun ang nangyayari ngayon. So dinidemonize nila ang mabuti, lalong-lalo nating mahal na pastor at ang buong Kingdom Nation. So walang ibang mag-aakusan yan, kundi ang talagang kaaway lang. Kalaban kasi ang liwanag at ang kadiliman. Opo, tsaka marami dito nagpapadala po ng suporta doon po sa ating 2 weeks na hamon kina Trillanes at Torre. Sabi dito, diversionary tactics, sabi ni Lucia Macapanas, totoong nangyayari ito sa atin kaya naghihirap ang mga taong bayan. Dapat ang taong simbahan ay pinoprotektahan at hindi po sinisiraan. Anong masasabi mo doon, attorney? Batay po sa batas. That is true, no? All people deserve the protection of the law, especially the religious people, no? Kasi most religious people are usually, no, there is a one-to-one correspondence. Kung religyoso ka, almost always, you follow the law, no? So dapat sana, they deserve special protection of the law. Ang nangyayari ngayon, dahil siguro sa kanilang suspicion na si Pastor Apollo Sikibuloy ay dikit kay PRRD, sinisiraan na rin si Pastor Apollo Sikibuloy kasi nga po dahil doon sa kanyang guilt by association with PRRD. In the first place, wala naman talagang guilt si PRRD and wala ding guilt si Pastor Apollo Sikibuloy, meron lang association. So ang akin dito, we should stick with our constitution, we should stick with the laws. All people deserve the protection of the law, whether you are a religious person or a non-religious person, you deserve it. And that is our right enshrined under the 1987 Constitution, and such should be respected by the Marcos administration. Po, tsaka yung separation of the church and the state, Attorney Torion, sir. Yes, as a matter of fact, there is this gulf of separation between church and state, no? And that is a concept which we inherited from the Americans, and the Americans inherited it from the British. And sana ipagpatuloy natin yung pagrespeto niyan. Ang nangyayari kasi ngayon, ginagawang target ang KOJC, and all because of greed and all because of power. Yun ang tingin ko. Opo, attorney, maaari din ba itong magdulot ng chilling effects sa iba pang mga simbahan, iba pang mga organisasyon, ito mga ganitong klase ng mga galawan? Hindi lang ito maaari. It has produced a chilling effect. No? I know of one organization na alam ko na punong-puno na rin sila. Kasi nga po, ang nangyayari sa KOJC has become a political target nga. And if this happens to KOJC, it may also happen to them. No? So it has really produced a chilling effect, and most religious organizations now would have the tendency to kowtow to the wishes of the administration simply because of the fact that they don't want also to become a political target. But then again, if you do this, you also destroy their rights because their freedom of choice, di ba? All of us have been given this inalienable right to choose who will be our leaders, to express our opinions, freedom of expression. And all of these have been sacrificed because of the happenings that are happening in our country today. Opo, yung hangganan, nabanggit mo kanina, yung sa separation of church and state, malinaw po nakasaad sa ating konstitusyon o batas kung hanggang saan lang talaga yung pwedeng pakialaman. Kasi nabanggit nyo nga, may freedom of choice ang bawat tao po, attorney.
Yes, oo. May mga ano naman may mga American decisions, yung mga lemon test, yung excessive government entanglement, bawal yan. Alam natin yan. Pero ang sa atin kasi dito, sana po, yung ating gobyerno is they will go back to the basics. No? We have the freedom of religion. We likewise have the freedom of choice. I hope and pray that they will respect those fundamental freedoms enshrined in our Constitution. Opo, tsaka may mga nagko-comment dito, sa totoo lang, huwag din na raw pansinin dahil alam namang paninira lang, kumukuha lang daw ng attorney, limelight. Sabi ni Noni Casillas. I have to respectfully disagree. Why? Kasi kung hindi natin papansinin ito, grave accusation ito eh. Imagine you will tell on national TV, ABS-CBN pa, si Karen Davila pa yung nag-interview, sasabihin mo, ang na-uncover namin, yung mga private jet o helicopter na binibili ni Pastor Kibuloy, sa kanya yun, kay Duterte. Positive assertion. He is asserting that Pastor Apollo C. Kibuloy, the KOJC in fact, is a party to money laundering, is a party to falsification, is a party to various crimes under the present laws, under the present dispensation. So kung pababayaan namin ito, baka sasabihin ng mga tao, uy, baka totoo yun. At saka kung makinig ka kasi ni Trillanes, parang nagsasabi na siya ng gospel truth. Hindi po pwede yun. We have to defend the rights of our client. We have to say also what is our story. So that pag tingin mo doon, ito palang reply ng KOJC. Magpalabas ka ng proof. Kung maka-provide ka ng proof, inyo na. Sasabihin ng tao, magdududa na ang tao ngayon kay Trillanes kung hindi siya maka-provide ng proof within 2 weeks. Ang haba na nga yun Kasi nagpa-interview siya April 27, 2026. Ano na ngayon? May 1 na. 4 days have already elapsed. Ang sabi niya, ang na-uncover namin. So meaning he has already evidences. And we even gave them, generous pa tayo, 2 weeks pa to prove na i-present yung na-uncover nila. So, dapat talaga magsalita tayo para ma-counter natin yung accusation. Kasi gumagara na ito Gumagara na masyado siya Na, may post pa akong nakita na Trillanes daw, napatumban niya si Angelo Reyes, napatumban niya si GMA, meron pa yun. Tapos ngayon, napatumban niya si PRRD. Yun yung mga post na nakita ko. I don't know kung sino ang author ng post na yun. Pero parang pinapahaba yung kanyang personality as a person. And it is also high time for us also to counter his allegations with clear proof also. Okay? If you have those proof, if you have those evidences, present it to us. And in 2 weeks time, kasi hindi rin po pwede 1 month, I agree. Kasi masyadong mataas. Kasi na-uncover namin, meaning he has already has possession of those evidences. Kaya para ma-counter natin yung disinformation na sinasabi niya. Opo, baka may last message si Ma'am Nori, ma'am, para po sa ating mga kababayan, especially sa lahat po ng milyon-milyon na mga kapatid natin sa KOJC. Maraming salamat. Sa pagkakataong ito, sa lahat ng mga Kingdom citizens, saan man kayo dito sa Pilipinas at sa buong mundo, patuloy tayong maging matatag at patuloy din tayo na sa ating pagiging vigilant sa lahat ng oras. At alam natin, hindi tayo matitinag, hindi kailanman mawawala ang KOJC at patuloy tayong pagpapalain ng ating dakilang Ama. So sa lahat ng ating mga kapatiran, sa lahat ng nanonood, sa lahat po ng sumusuporta, sa KOJC at sa ating mahal na pastor, maraming salamat sa inyo lahat. Ang Diyos na ating Ama ang siyang magpapala sa ating lahat. Opo, si Ma'am... Si Ma'am Neng, last message po. Ang message ko sa inyo, be accountable with your words. Because we will be also responsible with our words. Ibibigay namin sa inyo ang chopper in 2 weeks' time. Pero, maging accountable kayo sa mga words na lumalabasan yung mga bibig nyo. Sisingilin din namin kayo. Kaya punta kayo pag hindi napatunayan. Linisin talaga ninyo ng inyong dila, ang belly ng chopper, belly ng eroplano, ang hangar at ang apron. Yun, deal, walang atrasan. Yes, attorney. Ang sa aking final words na, in our quest for power, or maybe on your side, in your alleged cost for justice, we should not undertake a very widespread and undisciplined destruction of reputation of respected persons. No? We should always remember that words have power, and words can create, it can likewise destroy. So, by using the power of language, we should be disciplined. We should likewise understand that the use of language carries with it responsibilities. Responsibilities to respect also other people's rights, other people's reputations. Because if we don't, then crimes are committed,
disorder in society would occur, and in the end, everybody would be a loser. So I hope and pray that at the end of the day, we would realize that when we exercise our right to express, we should be cognizant that the subject of our attacks also have their own inalienable rights protected by law. Thank you. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y